Purihin ng Diyos ang kalwalatian ng ating Panginoon nang siyang patuloy po nating maranasan ngayong 2026. Narito po muli ang inyong lingkod, magbabahagi ng salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Ama, marami pong salamat sa pagkakataon, O Diyos, nakakarinig kami kahit sa maikling paraan, Panginoon, ng iyong salita. Dahil alam po namin ang kapangyarihan sa likod nito ay nagbibigay ng buhay, lakas at kapangyarihan, Panginoon. Kahit pagpalain niyo po ang pagtitipon namin ito ng lahat po ng inyong mga mahal na nakikinig sa araw na ito. At makita po namin, O Diyos, ang tunay na katotohanan na nagpapalaya sa amin. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming deklarasyon at panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya sa taong ito po, isang mahalagang bagay din, no? Pangalawa na nais kong ibahagi ay ang salitang nangusap sa akin. At actually, madalas po natin o pamilyar tayo sa verse na ito sa Galatians chapter 6 verse 9. Ano po sinasabi dito? At huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay aanihin natin kung hindi tayo susuko. Ito na po yung verse na kinakailangan nating paghandaan tong taong ito. No po, dahil kung ito'y sasakatuparan natin sa ating mga buhay, at ito'y mangyayari, mararanasan po natin hindi tayo mapapagod. No po, dahil alam niyo po, sa panahon nito, talagang aminin natin kahit ang Biblia po nagsasabi na nakakapagod din ang pagsunod. Okay? Kaya wala pong sa taong itong 2026, walang titirik, walang magpaparking, walang magpapahinga, walang magbabakasyon. Tayong lahat ay patuloy na gagamitin ng Panginoon at mamumuhay ng matagumpay dahil ito ang kanyang nais. Kaya alam niyo po, minsan kasi nakakapagod din po yung maghintay talaga. Ano po? Maghintay ka na lang, napagod pa. Kasi nga po, minsan talagang parang andyan ang kaaway lagi, no? Lagi tayong dinidifocus. Lagi niyang sinasabi sa atin, baka hindi naman totoo ang pangako ng Panginoon. Pero minsan may mga napapagod maghintay. Meron din naman mga napapagod maging tapat. Po, hindi po. Dapat maging faithful tayo dahil talaga ang Diyos nating pinaglilingkuran, kailanman hindi tayo bibiguin. Yan po, lagi tayong patuloy maging tapat, magpatuloy po tayo sa gawain. Ano po? Kung ano po yung mga dinadaluhan natin at ating mga tungkuling ginagampanan, gawin po natin. Sabi nga po, sa verse na binasa natin, huwag kayong magsawang gumawa ng mabuti. Okay, so pangatlo, nakakapagod magmahal. Minsan napagod na ho ba kayo magmahal din, no? Dahil talaga sobra naman. Kapag talagang hindi sinusuklian ang iyong pag-ibig, pero sabi ng Panginoon, di ba? Mahalin nyo kahit yung mga hindi nagmamahal sa inyo, mahalin nyo nga daw ang inyong kaaway, sabi ng Panginoon. Kaya kung hindi tayo magsasawang gumawa ng mga ganitong bagay, itong buong 2026, sigurado pong magiging matagumpay ang buhay natin. Ano po, hindi po lahat ng mga malalakas na tao sa Biblia ay naging malakas sa buong buhay nila. Dumating din sa kanilang punto yung napagod sila. Si Elijah, nais na nga pong magpatiwakal. Si Apostol Pablo, napagod din siya pero nagpatuloy po sila. At yan po ang hamon sa atin ngayong taong ito, ang hindi pagsuko. Dahil pag hindi tayo susuko, tayo po ay aani sa lahat ng mga season ng ating buhay. Ayan po ang nais ng Diyos na tanggapin po natin ngayon from Galatians chapter 6 verse 9. Huwag kang magsawa, kapatid. Magpatuloy ka at makikita mo magandang resulta nito sa iyong buhay. Kaya tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. At muli mo kaming tinamnan ng iyong salita sa aming mga puso. At salamat po sa enerhiya at kapangyarihan ng banal na Espiritong gumagawa sa aming mga buhay na pumapatnubay sa amin upang lumakad kami, Panginoon, under the anointing, Lord, ng Holy Spirit. Kaya salamat po at wala pong mga gawa ang papalpak o magpe-fail sa aming Panginoon, kundi lahat ay magiging mabunga, produktibo, matagumpay para sa taong ito. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ng lubos-lubos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Tayo po yung magsabi ng Amen. Amen. God bless you po at hanggang sa susunod. Shalom.